Kapag pinag-uusapan natin ang pera, madalas nating naisip ay numero, budget at investment. Pero paano naman ang ating nararamdaman? Ang totoo, malaki ang papel ng ating emosyon sa paraan ng paghawak natin ng pera. Ito ang tinatawag nating emotional authority. Isipin mo, nakapag-impulse buying ka na ba dahil malungkot ka? O di kaya iniiwasan mong buksan ang mga bills mo dahil takot kang makita kung magkano ang babayaran? Lahat ito ay mga halimbawa kung paano nakaka-impluwensya ang ating emosyon sa ating financial decisions. Ang pag-unawa sa psychology ng pera ay ang pagkilala na mahalaga ang ating nararamdaman. Sa pagkilala sa koneksyon na ito, mas magagawa natin ang tamang desisyon para sa ating financial well-being. Ang stress ay bahagi ng buhay, pero maaari itong magdulot ng masamang epekto sa ating mga pananalapi. Kapag tayo ay stressed, mas malamang na gumawa tayo ng mga desisyon ng padalos-dalos. Maaari tayong gumastos ng labis para gumaan ang pakiramdam, o maaari nating iwasan na harapin ang ating mga bayarin. Halimbawa, isipin mong stressed ka sa mga deadlines sa trabaho. Maaari kang matukso na mag-order na lang ng pagkain gabi-gabi kaysa magluto sa bahay. Mabilis nitong mauubos ang iyong pera sa bangko. O maaari mong iwasan na buksan ang iyong credit card statements dahil masyado kang stressed para harapin ang mga numero. Ang importante ay makahanap ng mga malusog na paraan para ma-manage ang stress. Ang ehersisyo, meditation o pakikipag-usap sa isang kaibigan ay makakatulong sa atin na makayanan ng stress nang hindi natin ginagawang comfort ang paggastos. Karaniwan lang ang pag-aalala tungkol sa pera. Nag-aalala tayo tungkol sa pagbayad ng mga bayarin, pag-iipon para sa hinaharap at mga unexpected expenses. Ang pag-aalalang ito ay maaring humantong sa mga hindi magagandang gawi sa pananalapi. Maari mong iwasan ang pag-invest dahil takot kang mawalan ng pera. O maari mong palaging chine-check ang iyong bank account na lalong nagpapalala sa iyong pag-aalala. Ang mga pag-uugaling ito ay maaring magpanatili sa atin sa isang cycle ng takot at inaction. Ang maganda naman ay may mga paraan para ma-manage ang financial anxiety. Ang paggawa ng budget ay makapagbibigay sa iyo ng sense of control. Ang paghingi ng payo mula sa isang financial advisor ay maaari ring magbigay ng mahahalagang gabay at makabawas sa iyong mga alalahanin. Section 4, Pera at Kaligayahan, isang komplikadong relasyon. Maraming tao ang naniniwala na mas maraming pera, mas maraming kaligayahan. Bagamat tiyak na mas pinapadali ng pera ang buhay, mas komplikado ang relasyon nito sa kaligayahan. O ang pera ay makapagbigay ng seguridad, mga oportunidad at makababawas sa stress sa panalapi. Ang mga salik na ito ay maaring magambag sa ating overall well-being. Gayunpaman, ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa loob. Ang pagtuon sa mga karanasan, mga relasyon at personal growth ay makapagdudulot sa atin ng mas matagal na kagalakan kaysa sa anumang halaga ng pera. Ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse sa pagitan ng seguridad sa pananalapi at paghabol sa kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Section 5, Mastering Your Money Mindset, mga tip para sa financial peace. Ang unang hakbang sa mastering our money mindset ay awareness. Bigyang pansin ang iyong nararamdaman kapag gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi. Nakaramdam ka ba ng pagiging impulsive? Takot? Maglaan ng oras para unawain kung bakit. Susunod, lumikha ng mga malusog na gawi sa pananalapi. Maaring kabilang dito ang pagtatakda ng budget, pag-automate ng iyong savings, o paggingi ng professional na payo. Ang mga kasanayang ito ay makakabawas ng stress at magbibigay sa iyo ng sense of control. Tandaan, ang pamamahala sa iyong pera ay isang paglalakbay, hindi isang karera. May mga pasangayon at kabiguan. Maging mabait sa iyong sarili, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa psychology ng pera, makakabuo ka ng mas malusog at mas maligayang relasyon sa iyong pananalapi.